fellow classmate, and also to our respected teacher, Sir or Engineer Mark Anthony Lebria. So today guys, we're gonna talk about phases of fire operations. No, mao ni sila ang 5 ka buok nga nasa ubos kaning naka-yellow. So kani sila ang 5 ka buok, dili lang ni sila 5 ka buok kun dili na pulo ni sila ka buok. So ang ikaunom ani is ventilation, or ang 6 to 10 is ventilation, extinguishment, salvage, overhauling, and post-fire analysis. Pero, but, kanilang ang gihatag ni Sir nga phases of firefighting. So today is, mauni ang among i-discuss together with my fellow groupmates. And, syempre, aron pod kita ma-aware sa, or kung mahimo tang bumbero, sunod punta. So today guys is, syempre kung naay kalayo, no, dili lang ni siya basta patay-patay og kanang kalayo, kung dili naagi ni siya plano o diskarte o also kanang teamwork, di ba? So fire operation consists of different phases, like akong giingon nga napulo ka phases of fire. So during emergency, firefighters need na siya og guide para sila maka-respond dayon o effective ang ilang pag-respond or naay emergency, no? So every operation is or gikan sa pagdawat sa alarm o hangtod sa pag-recover sa usa ka lugar human sa sunog, no? Each step is need na siya or requires a discipline, teamwork, and also kanang bravery, no? So these phases is to ensure that every move is organized. That's why naatay mga phases of fire, no? Every move is naa na siya diri sa phases of fire para mas ma-focus ta on saving lives and also property, no? Mao nga ang tinuod nga kanang kalayo sa serbisyo, dili lang siya kanang usog, kundi puno sa kasing-kasing nga pag-save o kinabuhi sa uban. So the importance of a structured firefighting operations. So structured firefighting operations are essential for ensuring a safe, efficient, and coordinated response to fire emergencies. So dili lang ako basahon tanan. So kani daw is nagisgot ni siya or magisgot ni siya kung panahon sa sunog, no, dili lang ta wait lang guys. Dang. O sang usap mo na kayo. So badayon ta. So kung panahon daw sa sunog is dili ta kanang pwede magpataka lang o kanang lihok, no? Puntahay bumbero na ta. No, dili ta magpataka og lihok kung mag-respond or naa na ta sa area nga nasunog. So kini ginahanglan jud ni siya og mga kanang klaro nga plan o system o sistema aron mas malikayan bitaw ang kanang misunderstanding sa isa matag usa, no? Aron pod kanang masiguro nga ang tanang resources, for example, or kuntahay tao, tubig ug mga kuan gamit, no, magamit siya sa kanang maayo nga pamaagi, kanang sakto lang siya ba nga pagkagamit. So kaning mga structured nga mga approach is
makatabang ni siya sa pag-coordinate no sa mga teams no, labi na kung daghan ang kanang involved na mga responders o mga rescuers. Sa kung tayo dako kayong sunog for example sa building, so kani nga sitwasyon is sama ani nga dako nga sunog, dapat ang teams is organized ang ilahang mga lihok aron layo sila sa risk, di ba? Aron pud makaluwas sila og kinabuhi o para pud maka-minus o maka-minus sa mga gamit nga mga masunog. So sakto jud nga ang structured nga mga pamaagi sa kanang firefighting is kanang dili lang siya for efficiency no, kung dili para pud ni siya sa safety sa tanang naa sa operasyon. Mao nang ato ning giusgutan ang mga phases sa fire karon no, pananglitan or usa puntahay kanang kung wala tay klaro nga plano, so basin magdungan ta og sulod sa usa ka area nga nasunog, so naay possibility nga maabot ang atong kinabuhi sa alanganin og makakos pa og accident tungod kay wala tay tarong nga plano. Pero kung aduna tay mga phases like pre-planning o sizing up no, kabalo na tadaan nga or kabalo na tadaan ang bumbero kung asang exit. So mas importante jud nga ang building is naa jud na siya map pagsulod pa lang nimo sa entrance aron ma-identify dayon sa mga, if naay may tabo diha is ma-identify dayon sa mga responders kung asang entrance, exit o hole nga room sa usa ka building. For example dito sa DNSC, dito sa Edgar building or katong murag hospital nga room dito, diba? Pag pasud pa lang nato sa building is natin tayo makita nga map. So mo to siya purpose ug aron pod if naay mahitabong accident kabalo na taas sa tamwagi o unsaon na to pag rescue sa mga natrap. So ang rescue phase is kung organized man gud mas dali siya ang pag-save sa mga tao o para po mas maminusan ang mga casualties. Next one. So for the international or CTIF daw nga paglantaw is an international body that brings together fire rescue services from over 40 countries. So ang CTIF is usa ni siya ka international group nga kanang nagiusab bitaw sa mga bumbero o mga rescue teams gikan sa 40 ka countries na atong mabasa nga rescue services from over 40 countries. So the CTIF is ang focus ani niya is mao ang papausab bitaw or pag-isa o kanang pagpa-standardize sa mga pamaagi para ang mga firefighters sayon o dali ra bitaw ang pagtinabangay bitaw sa panahon kung naay dako nga sunog nga may tabo sa usa ka area sama sa wildfire no, atong makita diri sa picture kaning wildfire kani sila is located ni sila sa first picture is Australia and second is Europe. So example nga na no, example naay dako nga wildfire kanang sa Greece ug Australia, ang CTIF is mauni siya ang nagtabang para sa pag-organize sa cooperation no uban sa lain-lain nga mga nasod aron mas dali ug paspas and effective ang ilang pag-respond sa nasunugan no, tungod kay namatay 40 countries. Siyempre, lahi-lahi dyan na og mga gamit og mga styles, di ba? Na mga moves sa every country. So, ang CTIF, mao po ni siya ang maghatag og common nga guidelines og mga best practices aron
magkauban or magkahiusa pa o magtinabangay ang mga tanang teams, no? Para sa itong giingon ni Ma'am Maybelline nga lahi-lahi og teams pero isa ra og leader. Mao na siya. So sa ani nga mga move paagi bay mas dali nga magkahiusa, no? Magbisiyan lang ta, no? Mas dali nga magkahiusa ang mga firefighters o bomber lain-lain nga mga mas mapugnan ang dako nga sunog ug mas daghan, no? So mao na ang purpose sa CPIF, no? 40 countries sila sa kalamidad.